Pakita natin sa vlog yung ginagawa mo eh. Malapit na pala. Sinasarado na lang. So papasok sila. Magandang buhay mga ka-farmer. Hindi po bagyo ito. Itong mga kaulapan na ito, it's shear line. Ayun. Paangat daw po kasi yung pagsasalubungan ng malamig at mainit na hangin. Kaya maulap dahil yung iba talagang sunod-sunod na ulan. At meron pala tayong La Nina mga ka-farmer. So ibig sabihin mas marami pong ulan ang ine-expect natin. Pero I don't think dito sa Pampanga maambunan tayo. Madamot po sa ulan dito. Ay, nakabili na pala ako ng ano. Ay, ayan mga ka-farmer. Pakain tayo. Kahapon di ako nakapagpakain. Sobrang busy namin. Inabot kami ng dilim sa kainan. At yung kasama po ng kaibigan ko sa Manila, yung aking best friend noon sa Manila, bumalik sila, tumawag sila pala yon na yun nga medyo malilate. So inabot po ng basta inabot na kami ng dilim. So thankful pa rin dahil syempre tayo po ay nabiyayaan na naman kahapon ng laksa-laksang customer. Dami po. So ano na, sanay na po ang katawan namin sa ganung kabisi. Pagka yung normal dati na parang busy pa na ano na lang, normal na lang namin yon. Matumal na yon yung busy time namin noong mga una naming mga first months. Ngayon halos sa ano na po, parang matumal na ang dating sa amin. Ayan, sanay na, sabi nga nila pag nasanay na nga naman ano. Ayan. So ngayon lang tayo makakapagpakain ng tilapia. Kumusta na kaya ang mga ayungin? Si Papa Yam gumagawa na gumagawa na siya ng trap. Ayan, subukan natin yan, yung trap na yan na ginagawa ni Papa Yam. Ayan ay mga ayungin marami pa rin, may mga jaguar din dyan mga ka-farmer, pero mas marami po ang ayungin din. Parang walang gana ang mga tilapia natin Sunday fills ngayon, dalawa lang ang pumasok. Si Kongkong baka patira ko na yung dito. Tapos may tubig na pala, naandyan na yung delta, kaya lang wala tayong tao na mag-aayos po ng makina. Set up muna natin yan, patubig. Subukan muna, pagka okay na yung tubig bababas tayo, pabababain natin, isasara natin itong dito. Ayun, tapos ano na, pataas na ulit tayo ng tubig para hindi na nakakalabas yung mga isda doon sa labas. Pero malamang yung tubig mag-aano pa din po yan, magkakaroon pa rin ng tubig doon. Lagyan natin ng lupa, hindi na siguro. Hindi na ako nagpapakain doon, ang kapal na ng duckweed. Ang ganda nga, mabawasan din ng kaunti. Kapal na, nandoon sa kabila. Pero dito wala. Pero malaking tulong din po yung halaman, kagaya ng sabi ko, dahil nakakasipsip po yan ng mga toxic. Ano ba? Toxic. Yung mga ammonia, ayan, sinisip, inaano niya. Yung mga hindi ka aya-aya sa pinupurify niya yung tubig. Kung wala pong mga pollution ng tubig pa, yan, kukuha nila. Kaya lang, yun nga, yung oxygen naman sa gabi, medyo doon ka naman natatalo. Pero sa umaga naman, nagbibigay naman ng oxygen. Ganun din naman. Ayan na sila. Ganun pa rin. Tingnan mo, kahapon hindi sila nakakain, pero ano lang, parang chill-chill lang ang kain nila. Hindi sila yung parang gutom na gutom, no? Kagaya ng kalapate, pag di mo pinakain ng isang araw, talagang grabe ang kain.
December 28, 5 buwan na po sila. Hindi natin na-hit yung target natin dahil tumumalang kain. Pero magugulat na lang tayo, may malaki na yan dating ng February. Ayan, pakain ulit tayo ng ating red tilapia mga farmer para mabilis lumaki. Malamit na tayo magpatubig at ang delta ay punong-puno. Gusto nyong makita? Magugulat kayo. Talagang apaw na apaw. Punong-puno po talagang naandun sa yung tubig. So yung mga magpapatubig po ng palayan, ang saya na po nila dahil talagang vermicast natin, dalawa na lang. Pero may kukunin tayo. Ayun, apaw na apaw. Grabe ayan, punong-puno po. Ayan, so may mga jaguar na dito. Di ko alam kung nasaan na sila. Huwag po kayo mag-alala dahil yun naman ay mabibingwit at mabibingwit ng mga mamimingwit dito. Additional additional nila sigurado. Tapos yan, nakabili na rin tayo ng tangke. Medyo malinis na dito. Mga kailangan pa tayong itanim. Tuloy-tuloy lang ang pagbili ng ito kasi lalagyan ko pa yan mga farmer ng never enough talaga yung halaman. Makakahabol ba yan, Papayam? Hindi yata Pakita natin sa vlog yung ginagawa mo malapit na pala. Sinasarado na lang. So papasok sila dito. Ngayon, hindi na sila makalabas kasi matutusok na sila Kasi once na naipasok na nila yung ulo, diretso nang gaganon na yun. Papayam, no? Ayan pala. So ito yung alam ni Papayam to. Bago ata ito, Papayam. Ano to? Na TikTok mo ba ito? Pantali lang ako. Ha? Oo. Effective? Kaya lang sa maliit di ka kasi. Yun. May bala siya. Oo. Bibilin mo rin yung bala. Oo. Saya. Ito. Sa bagay sa construction, meron din yung ginaganon lang pang sa bakal. Ito ang bala pala. Yun. Kalokohan ng mga China talagang China pinapadali yung trabaho. Kaya ito mo nga yung mga lamesa nila ang mumura, naka mass production. Kaya tumigil ang Philippine bed sa dahil sa kanila. Ibig sabihin matagal na nangyayari pala, no? Talo tayo sa labor. Philippine bed. Ano natin, pang-ayungin daw yun. Meron akong hook dyan na maliit, so pwede rin natin subukan yun. Tapos may shoutout pala tayo. At least maka-isang vlog tayo ngayong araw. Ang hirap mag tsaka ewan ko, parang humihingi din po ng pahinga yung katawan after a week na talagang medyo busy din dahil, di ba? Tapos yung kahapon inabot na po kami ng dilim. Kaya ngayon parang ewan ko, yung feeling mo ba na parang linggo, parang hinihila ka din ng kahit supa man lang. Kahit supa. Dito halos di na ako naglalagay, gawa ng halos wala na pong pumapansin ang pagkain dito sa kapal na kasi ng duckweed. Dati pag naghagis ka nakahawi nila. Ngayon pag nagsabog kang ganyan, yan natin kung may lalapit. Tingnan mo, magsasara uli. Makapal na po yung duckweed.
Ganda din sana kasi kain nila yan. Doon naman sa kabila malinis na malinis, parang ganun din. Saka sa tag-init, bagay matagal-tagal pa tayo. Hanggang March pa naman po ang talagang init na ano eh. Meron pa tayong panahon para maayos po yung bagay-bagay dito, yung tambak dito, ayan yung island, matapos na rin natin yan kahit simple lang. Pwede na, di ba? Oh. Wala talaga, tingnan nyo. Oh, may ano. Tapos, tataka kayo walang ano no, palaka. Kasi may season lang talaga ang palaka, mga breeding season. Tag-ulan lang talaga ang breeding season nila. So, ayun. Wala na yung mga tadpoles. Wala nang mga tadpoles. Oh, hinihintay kung may umano, wala talaga. Oh. Nasaan kaya yung mga isda? Pero naririnig mo may mga ganun, kumakain. Pwede ding mga ayungin yon. Jaguar. Tatlo lang na yun, oh. Naririnig mo eh. Parang mga chicharon na nag pop up. Dito meron. Dito tayo sa gitna. Shout out tayo. Ano pala, di ako nakabili ng jujube, yung ating mansanitas na malalaki. Yun ang nakalimutan namin ni Bebe. Di kasi ako gumawa ng listahan. Pagdating doon, iniisip ko na lang kung anong mga bibilihin. Wala na, kalimutan ko na yung jujube. Pero sinabi ni Mark, meron daw sila. Tapos raspberry, yan. Oh, isip-isip ulit tayo, lista-lista ulit tayo. At ano, meron pa palang nag-message sa akin, Ramil ba? Brother Ramil, sabi niya sa San Antonio marami nga daw pong ano, mga Voltron doon. Gaganda ng gawa eh. May mga magpapatubig. Karpe sila ng ano kanina, kangkong. Sinigang na hipon. Iba pa rin talaga ang sarap din ng sinigang na hipon, mga farmer, no? Ay. Ayan na. Kain uli. Si hipon baka mahulog. Ayun. Shout out pala kay shout out po kina Freddy and Gloria Santiago ng Hawaii. Maui, Hawaii. Ayan. Shout out po kina Abet Lising at Beng Lising ng Doña Maria Dau, Pampanga. At shout out din kay Jerry David and Rowena Canlas from Italy. At happy birthday sa biyanan niya na si Emma David. Ayun. Happy birthday din December 9, Faye Marinas. From Delago family ng San Francisco, California. At syempre shoutout din po kay ka-farmer Ron Delgado, syempre. Ayan. Hello din kay Tita Mogar and Cristobal Mogar. And sa Mogar family ng San Mateo, Rizal. Salamat po sa suporta, syempre. At eto, Mark Anthony Lagaso ng Pasukin, Ilocos Norte. Ayan. Maraming salamat. Lagi daw nanonood. Kapatid po yan ni Dennis. Si Nathan po. Ang pangalan niya ay Nathan, pero ang tunay ay Dennis. So, ayun. Ng Ilocos. See you. Magandang mag-graft ng avocado ninyo. Masarap yung avocado nila doon. Ayan mga ka-farmer. Lalaki na ng tilapia natin. 3 buwan pa, 3 months, pero kailangan na pong makapagpataas ng tubig para mas mabilis na silang lumaki. Yan, bukas ang i-schedule natin kung sino man ang pumasok. Sana si Dexter kasi maalam sa makina at mai-set up na po natin yung makina. Titiis muna sila ng konti dahil mas bababa pa. Tapos isasara yun doon, di ayos na. Tapos kinabukasan patubig na tuloy-tuloy.
Hindi ko alam kung magkano yung pag setup ng solar ano no, para hindi na sana tayo isang investment na lang sana solar. So pag umaga may tubig na pumapasok palagi galing sa dito sa delta kung may tubig. Ang lalakas na nung isda. Oh. Masarap nilang panoorin. Umiikot-ikot lang. June bukas na yon kasi magta-tiles pa siya, magkabit ng yung tangke, papalitan natin yung tangke ng tubig. Marami siyang gagawin. June naman po kasi hindi nawawalan ng trabaho kung talagang gusto mong dami niya pong pwedeng gawin. Mauubusin ko tong dalakon to eh. Mauubos naman nila eh. Mix pa rin yan, may maliit kasi para sa mga ayungin natin. Tingnan nyo mga ka-farm. Inubos ko din kasi tuloy-tuloy naman po ang kain nila, kaya lang nga yun nga, hindi sila yung parang mga mga PG, pero ngayon medyo matakaw. Tingnan nyo. Actually pag umalis ako doon makikita yung nila eh, parang nandito pag lumayo ka mas aggressive sila. Tingnan nyo yan lang talagang hindi natin makita dito. Pag bukas siguro ayan tingnan nyo, lumalapit sila. Hindi, parang mas matagal sila sa surface na kumakain, hindi kagaya nung pag naandun ka sa harapan, parang bigla lang silang, parang nangi-snatch lang sila tapos aalis. Ngayon tingnan nyo, wala. Tingnan, malapit sila doon. Lumalayo na yung kanggong, gumagapang. Kukontrolin din natin yan, hindi naman natin. Tama na yung half. Yung half may cover. Tingnan mo, may duckweed pa dyan. So wala tayong masyadong inaalala. Patubig na lang pong medyo inaalala ko dahil kailangan din natin magtapon and then magpapasok. Tapon dapat nga weekly ay tumatapon kasi medyo lumalaki na po. Actually yung kanilang kumbaga yung nakikreate po na dumi marami-rami na din dahil lumalaki po ang mga isda. Buti na lang ito ang nagfi-filter yung mga ugat niyan, di ba? Sinisip-sip nila yung ammonia, kaya malaking tulong din. Kaya hindi mo makikitang gaano nagbeberde yung kasi yung algae din inaano din nila. Ang pinakamalaking pagsubok natin is pag pumasok na po yung April, yung nagta-thunderstorm na, doon tayo kabahan. Dahil yun po ang nakakatakot dahil doon na lumalabas yung mga fish kill. So ang gagawin natin yan, ganda sana kung may aerator na kailangan may laging gumagalaw yung tubig, may oxygen. Kasi oxygen depletion po ang isa sa pinakakalaban natin. Sana may tubig ang irrigation, yun pa isa sa mga challenge. Kasi malalaki na po ang isda, delikado. Ang kinaganda naman, malaki ang inilalim niya, kaya mas maganda din. Kumbaga may laban, mas malalim, mas maganda. Tapos meron tayong kangkong na mag-shield din sa init na sobra. So tingnan natin, magkakaalaman po. Pero syempre pa din, dapat nakabantay ka pa rin, nakaantabay ka, hindi ka po pwedeng pakakampante. Ganun ang natin gagawin. Ito na naman yung mga
grupo ng ano. Si Sima nakakaawa, gusto kong ibili ng bike na malaki-laki kasi ang laki niya na, yung bike hindi na sa kanya bagay. Nako, ito na naman ang ano, sumama na naman. Saan ka pupunta? Saan ka punta? Dito na. Sabi ko na tayo sa likod. Oh? Hindi pwede, may ano yan. Ikarga. Tingnan nyo, hanggang ngayon di man ginalaw. Yung hinagis natin, wala man, oh. Oh, wala. Sayang lang. Ayun na naman. Oh. Wala. Sana matapos ni Papa Yam. Mailubog na natin. Ayan na. Ayan mga farmer. Sana bukas kahit mamayang gabi ulanin tayo. Malaking bagay din po yung ulan talaga. Ano ba ang tawag dito? Oh, ano yan? Sana makahabol yung bubo trap ni Papa Yam. Pipilitin niya daw para bukas magkakaalaman kung may huli. Pero ako malamang sa malamang jaguar ang mahuhuli natin. Diba? So ayan, maraming salamat at magandang buhay.